Kasi kapag may knowledge ka, sa isang bagay, pag-usapan natin yung dreams. Ito yung realidad na kapag tinapos nyo tong video, talagang masasabi nyo sa sarili nyo na, ganun pala. Kaya pala hindi ko nakukuha yung dreams ko kasi numbers do not lie. Naka-stuck lang ako sa isang, kumbaga, employment na walang ibang source of income. Sino ba namang tao ang ayaw na guminhawa ang buhay, di ba? Lahat ng tao may pangarap. Kaya ngayon, sa video ito, i-reveal ko sa pamamagitan lang ng computation ng realidad kung talagang makukuha ba natin yung mga gusto natin sa buhay na halimbawa, gusto natin magkaroon ng house and lot, ng sasakyan, magkaroon ng time freedom, 'di ba? Pag-usapan natin yung dreams ng bawat Pilipino. O ikaw, ano ba yung dreams mo? Siyempre, ito na yung pinakauna dyan, house and lot, sasakyan, travel, savings. Papakita ko sa inyo kung talagang kaya bang makuha dyan sa employment. Gusto naman ng tao magkaroon ng house and lot, di ba? Sasakyan. Gusto mo din siguro mag-travel, di ba? Then, savings. Kaya lang, yung pangarap, libre yung mangarap, pero yung pangarap hindi libre kasi may presyo yan eh. Di ba? Lagyan natin ng presyo. Reality to guys na i-share ko sa inyo. Maging open sana kayo kasi marami kayong matutunan dito. Sabihin natin house and lot na pangarap mo worth 10 million. Sasakyan, sabihin natin 10 million din. Kung dalawa, di ba? Travel, gawin natin 5M. Baka sabihin mo, luho na yan. Travel 5M lang. Kasi pangarap mo, buong buhay naman yan, di ba? Pangarap mo. And then yan, yun yung tipo na, halimbawa, abroad. Yung at least kasama mo yung family mo. Yung pupunta kayo sa isang lugar, and then pag may nagustuhan kayo, mabibili nyo man lang. Savings, ito yung laki natin. May mga emergency cases, may mahuhugot ka. Diba? O sabihin natin, siguro 35, diba? May butal pa. So kapag tinotal mo siya, 40, 60 M, 60 million. Yan yung total ng pangarap mo. Diba? Baka sabihin nyo, bakit yung house and lot ang laki naman, 10 million. Maliit lang yan guys. Dati kasi may nakausap ako na yung pangarap niya daw na house and lot, 200,000. Siyempre, hindi naman natin pwedeng pakialaman yun kasi pangarap niya yun eh. Diba? Kaya lang, sa panahon ngayon, anong mabibili ng 200,000? Baka yun yung tipo ng bahay na tao po, knock. Di ba? Pagbukas mo ng pinto ng bahay mo, exit na agad. Di ba? Di ba? At least 10 million. Maliit pa nga yun guys. Yung travel nga, maliit pa yun, 5 million eh. Mas maganda kasi yung sa abroad, di ba? Hindi yung ta-travel ka lang naman, baklaran pa, Divisoria. Ano ba yung ginagawa mo ngayon na magiging way para makuha mo to? Sabihin natin, sa employment. May trabaho ka ngayon. Kumbaga, sumasahod ka ng 20K, mataas yung posisyon mo sa isang kumpanya. Ngayon, nakakapag-save ka ng 10,000. So, nakakapag-save ka ng 10,000. Alam mo ba na kapag nakakapag-save ka ng 10,000 per month, kumbaga, angat ka na daw sa 90% ng mga Pilipino. Kasi dito sa Pilipinas, hindi, kukunti lang yung nakakapag-save ng ganyan, 10,000, di ba? Sabihin natin, nakakapag-save ka ng 10,000 per month. Nagsimula ka mag-work. Ngayon, halimbawa sabihin natin 24 years old ka na. So, after a year, 12 months, diba? So, 120,000 na yan. Pabilisin natin. Pagkalipa, 10 years na. So, yung 120,000, magiging 1.2M na yan. Yung edad mo, nadagdagan ng 10 years kasi 24 ka plus 10 years,
34 ka na. Di ba? So, since batang-bata ka pa, kaya pa magtrabaho, dagdagan ulit natin ng 10 years, 1.2M ulit. 2.4 na yan. 2.4 na yung na-save mo. Yung edad mo, nadagdagan na naman ng 10 years. Di ba? So, 44 ka na. Yung save mo, 2.4, malayo pa rin. Malayo pa sa pangarap mo na worth 60 million. So, kayang-kaya pa mag-work. Another 10 years, 1.2, 3.6 na yan, 3.6M na yung naipon mo. Yung edad mo, nadagdagan na ng 10 years. 54 years old ka na. So, kayang-kaya pa mag-work. 54 years old pa, malakas pa. So, ang gawin natin, pabilisin natin ng konti. 20 years na, doble natin yun natin itong 1.2. So, 2.4 para 20 years na. So, 6 million na siya. So, nadagdagan ng 20 years yung edad mo, pero nakapag-save ka ng 6 million. Malayo pa rin sa pangarap mo na worth 60 million, di ba? Yung edad mo, nadagdagan ng 20, kasi 20 years yung nakalipas, tama na. Yan, bali 74 ka na. 74 years old ka na. Ngayon, possible, malakas ka pa dyan, di ba? So, kung dagdagan natin ng 1.2, 10 years na lang, 1.2, so 7.2 na yung naipon mo. Nadagdagan ng 10 years, 84 na. Or baka nga, patay ka, baka ay pinay. Aray na yung mainatake, patay. Baka wala ka na yan. Swerte kung sa ganyang edad, buhay ka pa, 84 years old. Ano yung punto dito, guys? Punto dito, guys, nag-start ka mag-work 24 years old, ngayon 84 years old ka na, kumbaga 60 years yung nakalipas sa buhay mo na ginugol para mabili yung pangarap mo kasi gusto mo makuha yung house and lot, car, travel, gusto mo makapag-travel din, yung savings, diba? Kaya lang, ang bottom line, nagtrabaho tayo ng 60 years, kumbaga dito sa ipinakita ko, 60 years na yung nakalipas, ito lang yung naipon, 7.2 lang. Napakalayo sa pangarap. Kahit ito man lang, di man lang nakuha. Diba? So, mas maganda, guys, kasi reality to, numbers do not lie. Hindi nagsisinungaling ang numero. Ang tanong, nakakapag-save ba tayo ng 10,000? Hindi pa nga, di ba? So, mas lalong hindi siya abot ng 7.2 million. So, pinaka-bottom line dito, sabi nung nabasa ko, na quote na tumatak sa akin, if you want something you've never had, you've got to do something you've never did. So, kung mayroon ka daw bagay na gustong makuha, dapat gawin mo daw yung isang bagay na hindi mo pa ginagawa. So, mas maganda, guys, tingin ka sa mga opportunity, maging open ka, huwag kang close-minded. Mas maganda maging open-minded tayo sa mga opportunity. Kasi kapag may knowledge ka, sa isang bagay, halimbawa, open-minded ka, inalam, nagkaroon ka ng knowledge, may edge ka sa ibang tao. Kapag yung alam mo, hindi alam ng ibang tao. Bakit? Kasi pinag-aralan mo Learn. Diba? Yan yung kung may knowledge ka sa isang bagay. Pinag-aralan mo, ang maganda nun, pwede pa siya mag-produce, sa'yo ng income. Ng earn. Kasi pinag-aralan mo learn. Diba? So, yun yung maganda sa open-minded. Lalo na ngayon, nasa information age na tayo, guys. Sabi ni Robert Kiyosaki, si Robert Kiyosaki po, isa siyang financial teacher sa Amerika na milyonaryo. Magaling siya magturo about sa finances, tamang pag-handle ng pera. Sabi niya, kung ngayon, mayroon ka daw cellphone, tapos yung cellphone mo na yun, hindi sa'yo nagpo-produce ng pera, napag-iiwanan ka na daw. So, which is tama talaga kasi yung cellphone mo, kung ikaw yung pinagkakitaan yan, puro load, di ba? Mas maganda, mag-produce sa'yo ng pera. Paano? Di ba? Online selling, maraming mga opportunities na ganun, di ba?
mga pagbebenta ng mga product. Kung hindi ka naman magaling magbenta, so may maraming mga opportunities diyan. Mga opportunities na pwede mong subukan. And then, kung mapapansin mo nga, yung cellphone mo, mabibili mo yan pwede mo na yan mabili sa cellphone din, di ba? Yung bahay, pwede mo na mabili sa cellphone, di ba? So, nasa information age na tayo. So, ang maganda nun guys, after ko nitong sa pinakita ko sa inyo, may ipapakita akong opportunity na hopefully panoorin nyo kasi malaking tulong siya sa inyo kung tatapusin nyo yung video. So, i-upload ko siya dito guys sa aking YouTube channel. Abangan nyo na lang. So, by the way, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe po. Then, hit mo na din yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng upcoming videos na i-upload ko. So, hopefully guys, may natutunan po kayo sa video ito. So, thank you guys and God bless po sa inyo.